Nakakayanig na balita, umikot ngayon ang usapin tungkol sa munay pagkakasangkot ni Pangulong Kuting Jr. sa katiwalian sa loob mismo ng Malacanang. Dahil dito lumalakas ang posibilidad na si Vice Presidente Inday Sara Duterte ang maaring maupo bilang susunod na Pangulo ng bansa. Ayon sa mga ulat, ilang insider mula sa gobyerno ang naglalabas ng impormasyon ukol sa umunay irregularidad na nagaganap sa administrasyon ni Kuting Jr. Habang patuloy ang investigasyon, nagiging matunog ang pangalan ni VP Inday Sara bilang posibleng kapalit ng Pangulo kung sakaling mapatunayang totoo ang mga aligasyon. Sa kabila nito, nananatiling tahimik ang kampo ni Kuting at ng Malacanang, ngunit umaasa ang publiko sa kanilang magiging pahayag upang linawin ng issue. Sa harap ng kontrobersya, nananatiling alerto ang taong bayan sa magiging takbo ng sitwasyon. Ang posibleng pagbabago sa liderato ay nagdudulot ng pag-alala at pag-asa sa iba't ibang sektor ng lipunan. Umaasa ang lahat na mananaig ang katotohanan at magbubunga ito ng mas maayos na pamamahala para sa bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bots na, rubber bots. Yung rubber bots na in-order sa Mindanao, hindi pa nakarating. Ito na naman si Christine. Gago. Tingnan mo. Hindi tama si Vice President Inday Sara, talaga walang alam ito. Sabi ni Butang Support Isabela, panorti na. Anong gagawin natin? Puta, mag-resign. Kasi maganda yung ano. Oh. Parang, alam mo, BBM, parang may plastic balloon ka sa loob ng bibig. Sabi ni Kablasar, sabi nga ni Ngagba, naloko na, hinahanap na yung 1.4 billion. 1.4 billion a day. Hanapin ka talaga. Oh, inan mo. Ay, ito, hindi man natin kasalanan yan. Alangan naman sisihin nyo kami sa basa, sisihin natin. Siya man presidente, o ganito na lang. Total, hindi naman niya alam anong gagawin niya. Mag-resign ka. Habang maaga pa, kasi hindi na kaya ng next president, guys eh. Pag ito magpapatuloy pa to sa kanyang panunungkulan bilang isang presidente ng Pilipinas, abot ng 6 na taon, abot 2028, kawawa ang susunod na presidente. Mahihirapan talaga. Hindi na kayang i-fix eh. Kasi back to zero na. Kaya ang kailangan talaga, BBM, wala ka namang alam. Pakamot-kamot ka pa sa ulo. May alam to, pulburon nga lang. Oh. Anong gagawin natin? Mag-resign ka? Ano bang hinihintay mo? Kasi hindi na yan kaya ng susunod na presidente. Puta, ang bigat na ng tungkulin ng next president niyan, guys. Mas maganda, mas maaga, mag-resign na lang habang hindi pa ganun kalala. No? Sabi pa English pa, layas na. Sabi ni Catalina, dami nalunod sa Bohol. O tingnan mo, meron pa sa Bohol. Hello, Angel Time Traveler, magandang gabi ho. Sabi ni Teresa, kawawa ang susunod na presidente. Kawawa nga. Kawawa nga ho ang susunod na presidente. Kayang ano pa, putang ina. Oh. O sige nga, plina natin at your service. Yeah, well, we just follow our regular procedure. We take down the power when it is not safe. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So tuliro siya dyan, wala sa sarili dyan, guys. Lutang siya dyan. No? Lutang na lutang siya dyan, pambihira. Lutang. Di niya alam, wala siyang isip, wala siyang estratehiya, wala siyang plano. Parang umupo lang siya dyan. Umupo lang siya dyan ba na hindi niya alam anong gagawin niya. Dapat ba pag ikaw presidente, pag upo mo dyan, alam mo na yung i-discuss mo. Kasi presidente ka. Wala, wiwiwi, sabay singhot. Oh. Anong Nor, kamot-kamot na lang tayo, Nor. Makalbo ka dyan, Nor. Ang problema nito, ganito.
Ang problema ni Da Junior ngayon, paano mamigay ng ayuda? Ito ha. Kasi yung budget ng ayuda, nakukonsume naman na. Ginagastos naman nila yung ayuda. Mantakin mo, walang bagyo, namigay ng ayuda? Mapakamot ka talaga sa ulo kasi inubos man, animal man talaga si Tambaluslos. Ba't inubos yung ayuda? Wala pang bagyo, namigay na ng ayuda. Ngayon may bagyo, saan ka? Saan ka bubunot ng pangayuda? Mangutang ka na naman. Ibigay nyo na naman sa amin, pasanin na naman ng maraming Pilipino. Walang alam. Sabi ni Maxi Vlog, kawawang presidente, walang alam, lakas ng loob maging presidente. Binoto nyo pa. Matang presidente ka, kakamot-kamot ka sa ulo, hopeless ka, o ibig sabihin, wala kang alam talaga. Ba't ka kakamot sa ulo? Ano bang gagawin natin? Animal, mag-resign ka na lang. Si Isme, napaka-comment, nagbinta ng gold, tapos walang pira. Ito yung sabi ni Maxi, binoto ko yan, Bisdak, very good. Nabudol ka. Now, ang point ko dito, guys, bakit ganyan siya? Hindi niya alam. Kamot sa ulo, tanggal buhok mo yan, makakalbo ka. Huwag kang magpakalbo, hair follicle test pa namin kayo. Alam mo yung niya, alam mo yung galaw ng katawan niya. Wala siyang alam talaga. Guys, paano siya gumalaw? Yung kanyang mga, yung mga nguso niya, no? Yung paganong-ganon niya, wala talaga siyang alam. Blanco to. Kung papel ito, malinis na papel. Malinis na papel, linis na linis. Blanco. Walang sagot, zero. This nuts, binabalakubak ang anit niya, kaya kamot ulo, may lisa pa. Na yung pagkamot mo kasi sa ulo, ibig sabihin, stress ka na. No? Na-stress ka na, kakamot ka sa ulo, wala kang alam, hindi mo alam anong gagawin mo. Kaya ngayon, hahanap ka na lang ng balakubak sa ulo, kakamot-kamot ka. Yan yung sign ng bubo. Tama ba? Yan yung sign ng ampaw, walang alam. Kung ano pa yan, kung sa eskwelahan pa yan, recitation, may recitation, tapos tinawag ka, wala kang alam, kamot ka sa ulo. Tama? Stress na nimal, Malinis daw na papel, blanco, may laman na pulburon. Ang galing mong pablito, ha? Malinis na papel, blanco, nga, may laman naman na pulburon. Asing hot yun. Hindi alam ng presidente ng Republika ng Pilipinas anong gagawin niya ngayon sa bagyong Christine. Delikado to, guys. Kawawa tayo dito. Yung bagyo, patawid na sa lugar nila, sa norte. Mag-ingat kayo mga taga-norte, ha. Yung mga pa-north ba? Mag-ingat kayo. Tingnan nyo, ha. Kagahapon pala, ito basahin nga muna natin yung sinabi ni Inday Sara. Ayan. Hindi ko kasalanan na we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong maging presidente ang nakaupo. So legit. Fact check. Hindi fake news, hindi gawa-gawa. Yung sinabi ni Inday Sara, hindi paninira. Dahil totoong walang alam talaga si Da Junior. Hindi marunong maging presidente. So ngayon nyo ibaba si Vice President Inday Sara. Ngayon nyo sirain. Ngayon nyo siraan. Tumatama si Inday. Alam mo, Inday, bilib ako kay Inday Sara. Kasi tinulungan siya ng bagyong Christine. Mantakin nyo, ha? Sa Kongreso, walang kakampi si Inday Sara, no? Pinagtulungan. Sa Senado, pinagtulungan. Mag-gabinete ni Da Junior, pinagtulungan. Pero pumalag si Inday Sara. Pero tingnan mo naman yung sino ang backup ni Inday Sara.
Sino yung backup ni Inday Sara? Kalikasan. Kalikasan talaga. Nagagalit na siguro ang Panginoon sa atin. Kasi nga kayo, ang bububo pa ninyo, at hindi pa rin kayo naniniwala sa mga nangyayari ngayon, o ito, kalikasan, magising kayo. Si Bagyong Christine ang kakampi ni Vice President Inday Sara at nagpatotoo talaga na walang alam, hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Ito pakamot-kamot, gagi, oh. Gaba na ba to? Huwag naman sana kami, day, madamay, day. Emong kalikasan, galit na galit pa rin hanggang ngayon. Oh. Alam niyo po itong si Vice, ni Kukak? Vice Admiral Kukak. Kahit bagyo pala, kagahapon, patawa-tawa pa rin sila. Oh. Ganyan nyo, ha? Ayan, oh. Patawa-tawa pa rin sila. Pasaludo-saludo ba? Tanggalin natin ngayon, Inday Sara. Patawa-tawa yung first family dyan. Kasi nga, I think, anniversary nga pala ng Coast Guard, Philippine Coast Guard. Hanggang ba to? Nandun si Vice Admiral Kukak. Ang problema yan, Vice Admiral Kukak, yung uniform sayang lan. Hindi ka man tumulong. Pero edited yung picture, ha. Edited yung picture na slim siya dyan. Edited yan. Edited yan. Ito talaga yung tunay na katawan niya. Nang nakarinig po siya ng pangalang Vice President Inday Sara, sabay takbo. Sabay takbo. Parang gusto niyang, ito. The Vice President said that you don't know how to be a president. Hindi rin nagsalita si First Lady Liza Araneta Marcos nang hingan namin ng komento kay VP Sara. Sabay takbo, animal, oh. Ipagdasal natin ang Pilipinas. Munta, pagdasal talaga natin Pilipinas. Sabay karibas ng takbo, si Palaka. Ninanong man tungkol na sinabi ni Inday Sara, walang alam. Si Dayon yung pagiging presidente. Ayan, sabay takbo. Dalawang bisis na to, guys. Dalawang bisis ng pagtakbo ni Palaka. Dahil nung nakaraan din, nung galit na galit si Inday Sara, sabay takbo siya. Ngayon, sabay takbo talaga rin siya. Takot na takot kay Inday. Takot na takot kay Inday. Kasi nga, sila, sabi ni Inday, talo na kayo. Sobrang talo na kayo. Mantakin mo, pinagtulungan nyo si Inday. Pero ang kakampi ni Inday, nasa taas, nasa langit. Itong nangyayari ngayon sa Pilipinas, panigurado. Hindi na makatulog si Day Junior dito kasi hindi niya alam anong gagawin niya. Alam mo sinong magre-react nito? Lahat ng mga tinamaan ng baha, bagyo. Panigurado, zero si Day Junior. Hindi nila ibuboto. Kung ikaw taga Bicol, hindi nakatulong itong Marcos admin, pinabayaan kayo until now. Wala pang rubber boats. Di mo talaga iboboto. Kaya mga taga Batangas, Jesus ko, Ginoo. Ito yung mukha ng bagong Pilipinas. Isa pa, guys. Medyo mabilisan lang live tayo ngayon, mga kabisdak. Kasi may, alam mo naman, bagyo. The Vice President said that you don't know how to be a president. Hindi rin nagsalita si First Lady Liza Araneta Marcos nang hingan namin ng komento kay VP Sara. Takbo, Palaka! Ipagdasal natin ang Pilipinas. Takbo, Palaka! Yan si Inday Sara, tatanungin ka tungkol kay Inday. Ating advice, Admiral Kukak. Ito. Sabi ni Palaka dyan, bilat daw ninyo. Bilat daw. Vice Admiral yan, ha? Di man lumusob sa baha. Ba't siya tumakbo? Takot kay Inday. Palakang-palaka, no? Bilat daw ninyo.
Okay, anyway, maraming salamat po. See you po muli bukas tayo mga kabisdak, 1:30. Sabi ni Renato, siguro nakaigit pa si Kukak. Kaigit? Nakaigit parang ganito. Nasaan ba yung trending niya na lakad? Ito oh. Mabuhay ang mga palaka! Kaya po mga kababayan ko, ako po ito lang maging mapagmatsyag po tayo ngayon kasi nga itong balitang ito na merong drug din sa loob ng Malacanang Complex. Hindi talaga yung biro. Isang mabigat na usapin yan. Na pag pinalampaso natin ito. Hello, Ma'am GGR. Maraming salamat sa pahabol. Ma'am GGR, patapos na kami, ma'am. Pag pinalampas po ng sambayanang Pilipino ho ito, magdesisyon tayo sa buhay natin kung saan ba talaga tayo, ano ba talaga ang gusto natin mangyari. Dahil ang pinag-uusapan po dito, guys, pinagbabawal na pulburon. Isipin mo, may drug din sa loob, may drug din sa labas. So, lumalabas, yung supplier ng drug din sa labas ay galing sa drug din sa loob ng Malacanang. Hindi natatakot. Pagpabayaan natin to, guys, magiging ganito tayong lahat. Ito, ano, Ano? Bakit? Todo na yan, tabi nila yung panga, Iba na. Iba na yan. Delikado na. Tingnan mo, ang tatapang na nila ngayon Galit, tatapang na sila. Alam nila may kakampi sila tabingin talaga yung panga. Alam nila may kakampi sila Ganun katindi. Huwag yan na patulan, Iba na, Tingnan mo. Ito, personal ko po itong ikwento ko sa inyo. Meron akong pulis na kausap. Kanina lang ayaw ko nang banggitin ang pangalan. Medyo mataas ang katungkulan niya sa PNP. Ayaw ko nang banggitin ang pangalan. Kasi siyempre, banggitin mong pangalan pag initan. Siya po mismo, alam niya ang pagkatao ni Da Junior. Alam niya talaga. Natatawa na lang siya. Nung pinag-uusapan namin kanina, ang pagkatao ni Da Junior. Kaya sabi ko, yung ginagawa natin sa Bisdak Pilipinas, mga political vloggers, information dissemination, no, hindi natin tinigilan itong issue sa pulburon ni Da Junior. Tama ho ito. Dahil mismong kapulisan alam nila. Siguro, ang na lang natin dito mga tao. Mga tao, ano ba talaga ang gusto ninyo sa bayan natin? Alam na ho ninyo, wag na po tayo magbungol-bungulan, magbingi-bingihan, magbulag-bulagan. Alam nating lahat. Ang problema nito kasi, hindi pa rin sila naniniwala. Yung mga, alam ko, majority of the Filipino people, alam ninyo ang pagkatao ni Da Junior. Kaya sabi ko nga sa inyo, magkakampi tayo kung para kayo sa bayan. Kasi magugulat kayo. Bakit nagmistulang nagiging protector na lang ho tayo ng mga durugista? Yung sinabi ni BBM, ano ang gagawin natin? Hindi po yan ordinaryong statement ng isang leader ng bansa. First time ko po yan narinig sa isang presidente na nagtatanong, wala siyang alam. Si Tatay Digong, merong planning. Si Tatay Digong, siguro bago humarap sa Talk to the People ni Tatay Digong almost gabi-gabi o weekly, nakahanda na siya ng gagawin niya. Pero ito, puta, pag-isipan niyo po ang buhay nating maraming Pilipino. Kaya ako, hindi ko po yan aalis. Marcos resign yung sa baba ninyo. Marcos resign. Hanggat isang araw na lang siya sa termino niya, isisigaw ko pa rin, Marcos resign. Kasi, pag ayaw nyo sumama sa amin,
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!